Iuukit ko ang mga magic circle sa buong katawan ko para palakasin ang telekinesis. Siyempre, posibleng ma-overload ang aking katawan o magkaroon ng mga side effect. Natatanging, Iron Man, ang pisikal na kakayahan at likas na katangian. Ang potensyal ng katawan ay kabilang sa pinakamataas na antas. Ngunit ang katawang ito ay may katangiang tinatawag na Iron Man, na nagpapahintulot sa aking tiisin ang mga side effect na iyon. Maingat na kinakalkula ni The Q-Line. Ito ay mangyayari lamang sa akin sa mundong ito. Ang kasalukuyan kong antas ng mana ay 800. Siguradong sapat na para subukan ng kaunti. Sinabi at ginawa agad. Inulit niya ang proseso ng paglilipat ng mana. Ang kaalaman ay muling sunod-sunod na pumasok sa kanyang utak. Dumadaloy ito ng maayos tulad ng puting dugo sa dugo. Ang katawan ni The Q-Line ay hindi kinaya ang napakaraming impormasyon kaya mabilis na nanghina. Isang nakakatakot na sakit ang dumating. Kinagat ni The Q-Line ang kanyang ngipin. Tinitiis ang hindi mailarawang sakit na ito. Isang sakit na hindi may kukumpara. Parang lahat ng buto sa kanyang katawan ay nababali at bawat kalamnan ay napupunit. Matatag siyang tumayo, walang anumang pag-aatubili. Gayunpaman, hindi ako matitinag. Hindi ako dadaan kahit isang beses. Iyon ang eleganteng kagandahan na kailangan ng isang maharlika. Unti-unting hamupa ang sakit na iyon matapos niyang tapusin ang proseso. Walang tigil ang panginginig ng kamay ni The Q-Line. Mana 1 3375. Napakabigat ng pakiramdam ko. Nabigo ako dahil sa kakulangan ng mana. Tumingin sa kanyang balikat. Tuwang-tuwa niyang nakita. Ngunit may nakuha akong isang bagay. Ngayon, mayroon na akong magic circle sa aking balikat. Sa ganitong bilis, aabutin ng 2 linggo para maiukit ito sa buong katawan ko. Isang buwan pagkatapos, sa Magic Tower Academy, sa workshop ni The Q-Line, sa unang araw ng lecture, nagbigay siya ng isang board na may mga tagubilin para sa buong klase sa ibaba. Ako, si Propesor, ay gustong suriin ang inyong kakayahan. Dalhin ninyo sa akin ang anumang resulta mula sa lugar na ito na inyong nasaliksik. Ang lugar na ito ay puno ng mga elementong angkop para sa inyong mga eksperimento. Agad na nagusisa at nagbulungan ang lahat. Iba ito sa sinabi sa atin ng mga nakatatanda. Laging ganito ba ang klase niya? Isipin nyo, pinag-aaralan lang tayo gamit ang instruction board. Tumingin ang lahat sa kaliwat kanan. Patuloy na nagtatanong, ano ang gagawin natin sa mga elemento? Iyon ba ang dahilan kung bakit tayo narito? Nasaan si Professor The Q-Line? Naiinis na lihim na minura ni Eferin siya. Siyempre, isang irresponsableng tao talaga. Nakahalukip-kip siya. Bumubulong ng sumpa kay The Q-Line. Pinag-aaralan tayo ng mag-isa sa unang araw. Anong klaseng hayop to? Biglang sinadya siyang banggay ni Sylvia. Galit na sumigaw si Eferin. Hoy, sino ka? Ngunit agad na nagbago ang kanyang ugali nang makilala niya ang itsura ng tao. Natulala siya. Bumubulong sa sarili. Ang taong ito ay, higit kanino man. Alam na alam ni Eferin ang pagkakakilanlan niya. Si Sylvia von Josephine Iliad. Tahimik na tinitigan siya ni Sylvia saglit. Pagkatapos ay malamig na tumalikod. Iniwan siyang tulala. Ha, natulala si Eferin. Nagtatanong sa sarili. Hindi niya ako nakilala. Ang klase sa gubat ay wala pa ring The Q-Line. Nag-iisa si Eferin na nagsasanay ng mahika. Hindi pa rin siya tumitigil sa pagtatanong. Anong nangyari? Kung hindi ako nagkakamali, ang taong iyon ay miyembro ng pamilya. 10 taon na ang nakalipas. Ang pamilya, dahil sa takot sa potensyal namin ni tatay, ay gumamit ng kanilang mga sundalo para palibutan ng aming mansyon at takutin kami. Bakit hindi niya ako naaalala? Biglang nawasak ang kastilyong buhangin na ginawa niya. Anong nangyari? Agad na natanto ni Eferin. Parang may humihigop ng mana ko. Tama nga, si Sylvia sa tabi niya ang humigop ng kaunting mana niya para magtayo ng isang malaking kastilyo para sa sarili. Nainis si Eferin at naghamon. Hoy, anong ginagawa mo? Galit niyang sinita si Sylvia. Napapansin mo bang kinukuha mo lahat ng nakolekta ko? Hoy, naririnig mo ba ako? Nananatiling tahimik si Sylvia. Hindi man lang sumasagot, na lalong ikinagalit ni Eferin. Anong problema ng batang to? Bakit hindi siya sumasagot sa mga sinasabi ko? Biglang may naisip siya. Teka, direkta niyang tinanong si Sylvia. Hoy, bakit ka nagkukunwaring hindi mo ako kilala? Binibining Sylvia.
Sinadyang gisingin ni Ephraim ang mga alaala niya noon. Akala ko nga, imposibleng hindi mo ako makilala. Pagkatapos mong takutin ang pamilya ko at pilitin akong iwanan ng Mahika. Natatakot ka bang nandito ako para agawin lahat ng atensyon mo? Malamig na sumagot si Sylvia. Hindi kita kilala. Umakyat ang dugo ni Ephraim sa ulo. Galit na sumigaw. Ngayon, nangangahas ka pang maliitin ako. Ngunit ang sagot niya ay lubos na naiiba sa inaasahan ni Ephraim. Hindi kita kilala, pero kilala ko ang tatay mo. Natulala siyang nagtanong muli. Ano? Walang pakundangang itinuro ni Sylvia ang mayabang na maharlikang iyon. Narinig kong namatay na siya. Ang pangungusap na ito ang tuluyang nagpaubos ng pasensya ni Ephraim. Nakakasilaw na liwanag ng Mahika ang nagpagulo sa lahat. Ha, tingnan nyo. Opisyal na nawalan ng kontrol si Ephraim. Nagpas siyang makipaglaban kay Sylvia. Galit siyang sumigaw. Ikaw, anong sinabi mo? Sumabog ng malakas ang kanyang Mahika habang galit niyang hinahamon si Sylvia. Ulitin mo, sa harap ng kanyang lakas. Mabilis na nagtayo ng proteksyon si Sylvia. Halata ang tensyon sa kanyang mukha. Isang napakalakas na pagsabog ang yumanig sa lupa. Nagkalat ang lupa at bato sa isang malawak na lugar. Lahat ay takot na takot. Tinatakpan ang kanilang mga mukha. Paghupo ng alikabok, mabilis silang nahimasmasan. Anong nangyari? May nasaktan ba? Nahawakan ni Ephraim ang buhok ni Sylvia. Malamig niyang inutusan. Bitawan mo. Ngunit parang nawala na sa sarili si Ephraim. Sumigaw siya. Sabi ko ulitin mo. Nangangahas kang insultuhan ang tatay ko. Habang galit na galit, bigla siyang natigilan. Tatapusin kita. Natarantang sumigaw ang lahat. Ano yun? Isang kakaibang butas ang lumitaw sa kalangitan. Nagdadala pa ito ng aura ng kamatayan. Agad na nag-ingat ang mga tao. Anong liwanag yun? Takot na nagsisigawan ng buong klase. Ano yun? Yutal-yutal na nagkumpirma si Ephraim. Isa ba yung butas? Nang obserbahan ang kilos nito, may natanto siya. Iyon ang lugar kung saan nagbanggaan ang mana ko at ang mana ng taong iyon kanina. Hinihigop nito ang lahat sa paligid. Sa harap ng pagsabog ng black hole, nagtakbuhan ang lahat. Hoy, sisubog na yan. Takbo. Si Ephraim lang ang kalmadong humarap dito. Hindi. Kung sisubog yan, ang mga piraso ng metal ay sisubog na parang mga ligaw na bala. Inaasahan niya ang pinakamalungkot na wakas. At lahat ng tao rito ay mamamatay. Mabilis na nangyari ang pagsabog. Ang lakas nito ay maihahambing sa daan-daang tonelada ng dinamita. Pumikit si Ephraim. Nagngalit ang mga ngipin. Nagtayo ng proteksyon. Sinusubukang labanan. Biglang, may naramdaman siyang mali. Ano to? Ang tahimik. Pero huminto na yata. Lumabas na dumating si The Q-Line sa tamang oras at nalutas ang panganib. Ang mga piraso mula sa pagsabog kanina ay pinigilan niya. Lumulutang sa hangin. Nang makita iyon ng lahat, labis silang nagtaka. Kailan siya dumating dito? At bakit biglang huminto sa ere ang mga sumabog na piraso? Dahan-daang inilipat ni The Q-Line ang mga piraso sa ibang lugar. Sa sandaling iyon, para silang naging isang agos. Sa sandaling makita si The Q-Line na gumagamit ng telekinesis. Lahat ng nasa paligid ay napahanga. Dahil lahat sila ay mga estudyanteng nag-aaral ng Mahika. Hindi nila may iwasang hindi maramdaman ang kagandahan ng Mahika. Ito ay isang kaakit-akit na Mahika na walang sino man ang hindi makikilala ang kagandahan nito. Ang mga kumikinang na piraso ay pinagsama-sama niya hanggang sa maging isang tumpok. Malamig na nagbigay ng utos si The Q-Line. Lahat, pansin. Ang klase ngayon ay nagtatapos dito. Matalim ang kanyang tingin sa dalawang nagdulot ng nakakatakot na sitwasyong ito. Lahat, maliban sa mga nagsimula ng gulo. Umalis na kayo. Labis na nag-aalala si Ephraim. Lagot, patay ako. Sina Ephraim at Sylvia ay dinala diretso sa interrogation room. Isang magiliw na boses ang umalingaw-ngaw. Nauna na pala kayo, Professor The Q-Line. Ang nagsalita ay si Assistant Professor Relen. Gaya ng inaasahan. Ang seryosong kilos ninyong dalawa ang huwaran para sa lahat ng salamangkero. Nasa likuran niya si Professor Redgar ng Spiritualism. Ang presidente ng Magic University, si Adrian Seculian, ay nakaupo sa tabi ni The Q-Line. Masayang bumati, maligayang pagdating. Professor Redgar, Professor Relen, paumanhin sa hindi pagbibigay ng abiso bago kayo ipatawag. Ngunit salamat din sa mabilis ninyong pagdating. Professor The Q-Line. Nakaupo na si Relen.
Hindi niya napigil ang magtaka. Sino yun? Sino ang nangahas na kumilos laban sa binibini ng pamilya? Agad na may sumagot. Ayon sa narinig ko, isa lang siyang hamak na tao. Hindi man lang miyembro ng akademya. Talagang mga taong walang pinanggalingan. Malakas na tumawa si Relen. Lumingon kay The Q-Line para purihin. Ngunit narinig ko rin na si Professor The Q-Line ang nakaayos ng problema na maaaring naging isang malaking gulo ng maayos. Tuwang-tuwang sumang-ayon si Redgar. Narinig ko rin. Talagang kahanga-hanga. Ngunit matagal na niyang alam ang tunay nilang intensyon. Sa labas lang niya ako pinupuri ng ganyan. Lahat ng propesor dito ay magaling maglaro ng sitwasyon. Kaya ang resulta ng disciplinary hearing na ito ay halos tiyak na. Ang takbo ng interogasyong ito para sa kanya ay formalidad na lamang. Ang anak ng makapangyarihang pamilyang Josephine Iliad, si Sylvia, at isang bumagsak na Maharlika. Sa katunayan ay isang karaniwang tao, si Ephraim. Masyadong malinaw kung kaninong panig sila kakampi. Lihim na nagpa siya si The Q-Line. Kaya kailangan kong baguhin ang resulta ng disciplinary hearing na ito. Noon pa man, nakikita ko na, dahil may nakita siyang medyo interesante. Isang maitim na pulang aura ang malakas na lumalabas mula kay Ephraim. Kalmadong inisip ni The Q-Line ang kanyang sitwasyon. Ako lang ang nakakakita nito dahil sa aking mata ng laman. Biglang lumitaw ang abiso ng sistema, tadhana ng kontrabida. Paglalarawan, tadhana ng kontrabida. Nais ng buong mundo na mamatay siya. Gayunpaman, ang mga hindi makakapatay sa kanya ay lalo lamang siyang palalakasin. Sigurado siya, ipinapakita nito na lumitaw na ang tadhana ng kontrabida. Kung hindi ko mababago ang resulta, lalo lang lalapit ang aking kamatayan. Malamig na umalingaw-ngaw ang boses ng tagapangasiwa. Ang pagdinig sa pagitan ng bagong salamangkero na si Ephraim at Sylvia ay magsisimula na ngayon. Kakasimula pa lang ni Relen ay sumigaw na siya ng malakas. Bakit kayo nag-away sa loob mismo ng hall? Kung hindi dahil kay Professor The Q-Line. May nasaktan na sana. Matigas niyang tinanong si Ephraim. Bakit kayo nag-away? Yumuko lang siya at maikling sumagot. Hindi ko po masabi. Tiningnan ni Relen si Ephraim na taas noo pa ring nakatingin. Galit na nagtanong. Bakit? Maingat na naisip ni Ephraim. Ang hayop na yon ay nakatingin mula sa kung saan kaya hindi ako makapagsalita. Naalala niya ang sinabi ni Sylvia na ikinaiyak niya sa sama ng loob. Narinig kong namatay na raw ang tatay mo. Di ba? Yumuko si Ephraim. Iniisip si The Q-Line. Minamaliit ni Sylvia ang tatay ko at ininis niya ako ng tuso. Pero hindi ko pwedeng sabihin yun sa harap ng kaaway na yun. Biglang tumayo si Relen. Mayabang siyang pinagsabihan. Ano bang pinaglalaroan mo? Inferiority complex o ano? Direkta niyang ikinumpara si Ephraim kay Sylvia. Dapat mong tandaan ang pagkakaiba ng estado ninyo ni Sylvia. Pero nang ahas kang balewalain ang problemang yun. Pagkatapos murahin, lumingon siya kay Sylvia. Kung gayon, Sylvia, ikaw ang magsalita. Kalmado siyang sumagot. Sa klase, hindi ko sinasadyang nasira ang gawa niya kaya nagkaroon ng away. Pagkarinig, patuloy pa ring sinisisi ni Relen si Ephraim. Ano? Kung gayon, hindi naman sinasadya ni Sylvia. Pero ginamit pa ni Ephraim yun bilang dahilan para manggulo. Paano nang ahas ang isang hamak at walang pangalang bata? Wala ka bang kakayahang kontrolin ang galit mo? Bukod pa rito, lumabis pa siya at humiling kay Adrian. Presidente, dapat natin siyang paalisin. Hindi natin pwedeng palampasin ang ganyang ugali at marahas na kilos. Nagngalit ang mga ngipin ni Ephraim. Pakiramdam niya ay wala siyang magawa. Ang lamig. Parang sisubog na ang isip niya. Kailangang makinig sa lahat ng masasakit na salita sa isang simpleng disciplinary hearing sa eskwelahan na ganito. Lahat ng sisi ay nakatutok sa akin. At hindi ako makapagbigay ng anumang dahilan. At wala nang magtatanggol sa akin. Lahat ay napakalamig. Puno ng galit at puot ang kanyang mga mata. The Q-Line. Lahat ito dahil sa taong yun. Walang pakialam na nag-conclusion si Adrian. Kung gayon, mukhang napagdesisyonan na ng lahat. Pagkatapos, dahan-dahan siyang humingi ng opinyon kay The Q-Line. Si Professor The Q-Line ang naroon sa eksena. Pakinggan natin ang kanyang opinyon bago tayo magdesisyon. Dahan-daang nagsalita si The Q-Line. Ako, si The Q-Line, ay nagtatanong sa iyo bilang head professor ng Torre at miyembro ng disciplinary committee. Pumikit ng mahigpit si Ephraim. Sumuko na sa kalooban. Tapos na.
Pahiwatig niyang nagtanong. Sa tingin mo ba wala kang kasalanan sa insidenteng ito? Biglang binanggit niya ang isang pangalang hindi inaasahan ng lahat. Sylvia von Josephine Iliad. Nagulat siyang itinaas ang ulo. Opo, seryosong inulit ni The Q-Line. Hayaan mong ulitin ko ang tanong. Talaga bang iniisip mong wala kang kasalanan sa insidenteng ito? Natigilan si Ephraim. Ha, mas nagulat pa siya kaysa kay Sylvia. Anong nangyayari rito? Ganoon din ang pagkalito ni Relen. Ano bang sinasabi mo, Propesor? Walang pakialam sa mga nakatitig sa kanya. Matigas pa rin siyang nagtanong. Siguradong mapipigilan mo ang insidenteng iyon. Pero hindi mo ginawa, o sadyang ang kakayahan na laging inaasahan sa iyo ng lahat. Ang huling pangungusap niya ay ikinahiya ni Sylvia. Ay hindi sapat para gawin iyon. Direkta siyang yumuko at umamin ng kasalanan. Paumanhin po, sa totoo lang. Hindi ko siya pinigilan dahil gusto kong masangkot siya sa mas malaking gulo. Ang katapatan niya ay lalong ikinagalit ni Ephraim. Ano? Labis siyang nagdududa. Bakit hindi ako tinanong ni The Q-Line? Kundi si Sylvia. Paano man tingnan? Kasalanan ko rin to. Patuloy pa ring ipinagtatanggol ni Relen si Sylvia. Pero kahit na, Head Professor The Q-Line, wala namang kasalanan ang nagtatanggol sa sarili. Ang umatake ang may kasalanan. Malamig na nangatwiran si The Q-Line. Kung titignan ang konteksto, kasalanan ko bilang nagtuturo, Professor Relen. Gusto mo bang ako ang umako ng kasalanan? Nang makitang determinado siya, agad na tumigil sa pakikipagtalo si Relen. Siyempre hindi, naisip ko lang na hindi maganda kung ganoon. Nagulat na naisip ni Ephraim. Tinanggihan pa niya ang propesor na kumakampi kay Sylvia. Bakit niya kailangang gawin yun? Biglang natulala siya ng mapagtanto. Para protektahan ako, pumalakpak si Adrian. Pinutol ang kanilang pagtatalo. Tama na, masaya siyang nagmungkahi. Mga bata pa sila. Sa pamamagitan ng alitan sila natututo. Ang mga batang ito ay mga bagong salamangkero pa lang. Kaya sa halip na pagtalunan kung sino ang may kasalanan at maliitin sila, palampasin na lang natin ito sa pagkakataong ito. Pagkatapos ay opisyal niyang inanunsyo ang resulta. Sa pagkakataong ito, walang mapaparusahan. Umuwi na kayong dalawa. Nanginginig ang maliit na kamay ni Ephraim sa gulat. Ano? Handa na akong mapaalis. Ang The Q-Line na kilala ko ay tiyak na hindi gagawin yun. Kung gayon, bakit? Pagkatapos ng interogasyon, muling lumapit si Relen para purihin siya. Gaya ng inaasahan kay Professor The Q-Line. Mayroon kang kakaibang paraan ng pagsusuri ng problema. Lahat ito ay dahil sa mga estudyante. Biglang umalingaw-ngaw ang boses ni Ephraim kaya napalingon siya. Humigpit ang kanyang kamao na parang kumukuha ng lakas ng loob. Tumingin ng diretso si Ephraim kay The Q-Line. May tanong po ako. Lihim siyang nagtanong sa sarili. Kung naaalala ni Sir ang apelyidong Luna. At kung kilala niya ang tatay ko. At kung alam niyang nagdusa ang taong iyon habang buhay sa harap niya bago wakasan ang sariling buhay. Yumuko si Ephraim. Nag-aalala. Pero sabihin na nating naaalala pa ni The Q-Line. Paano kung nagpasya siyang bawiin ang desisyon para protektahan ang sarili? Ngunit matatag pa rin niyang pinanghawakan ang orihinal na layunin. Kahit pa, kung hindi niya naaalala ang tatay ko. Hindi ba mas masakit? Tila nauunawaan ang nararamdaman ni Ephraim. Kaya determinado si The Q-Line na magsalita. Hindi mo na kailangang magtanong. Pahiwatig niyang pinayuhan siya na huwag sayangin ang talento sa mga bagay ng nakaraan. Pagkatapos, tanging ang mga yapak na papalayo ni The Q-Line ang umalingaw-ngaw sa silid. Itinuring ni Ephraim na nakuha na niya ang kanyang sagot. Hindi na siya nagdududa tulad ng dati. Alam ko na, kilala ni The Q-Line ako at ang tatay ko. Kung hindi, wala siyang dahilan para tulungan ako. Siguradong nakaramdam ng kaunting responsibilidad si The Q-Line. Muling humigpit ang kanyang nanginginig na kamay at nagpas siyang tulungan ang sarili. Ang maalala ang masakit na libing noon ay lalong nagpatibay sa kanya. Kung gayon, ang dahilan kung bakit niya ako tinulungan ay dahil sa awa. Ang luhang pamatak kay Ephraim ngayon ay luha ng ginhawa. Buti na lang hindi niya nakalimutan. At kung naaalala niya pa ako, kontento na ako roon. Pinunasan niya ang luha, masayang inalo ang sarili. Kahit papaano, sa ngayon, sapat na yun. Lumitaw ang abiso ng sistema, tadhana ng kontrabida, nalampasan ang kamatayan. Nagbago ang tadhana, story unit dagdagha. Si Sylvia ay isinasakay ng kanyang ama sa isang 4 na gulong na sasakyan.
Lumingon siya para tanungin ang kanyang anak na babae. Ang bagay na yun. Ito si Gian von Louisiet, ang pinuno ng pamilya, isang psychic sorcerer. Pinakalma niya si Sylvia. Hindi mo na kailangang mag-alala tungkol sa batang iyon. Walang pakialam siyang nagkomento. Si Ephraim Luna ay may talento. Pero pinalampas na niya ang pagkakataon. Tulala si Sylvia. Naaalala ang nakaraan. 10 taon na ang nakalipas. Sa araw ng aptitude test para makapasok sa akademya. Pareho pa silang napakabata. Hindi niya makakalimutan ang unang pagkakataon na nakita niya ang babaeng iyon. Tumingin sa kumikinang na bola. Nagulat ang tagasuri at napabulalas. Imposible. Nagulat siyang inanunsyo kina Sylvia at Ephraim. Pareho kayong may talento para maging archmage. Ang resulta na iyon ay nagdulot ng usap-usapan. Ano? 2 bata mula sa ating teritoryo. Tahimik na tumingin si Ephraim kay Sylvia. At inosente rin siyang tiningnan ni Ephraim. Hindi pa tapos ang debate. Anong nangyayari? Isang sira-sirang daan na ang patutunguhan ay langit. Ang tuktok ng walang hanggang mundo ng mahika. Isang nilalang na nasa antas na kahit ang emperador ay hindi maabot. Ang mga nakaabot sa antas na iyon ay tinatawag na archmage at nakaukit sa kasaysayan ng kontinente. Gayunpaman, ayon sa karaniwan, 3 lang ang maaaring maging archmage sa isang panahon. Anuman ang kanilang uri ng mahika o espesyalisasyon. Iyon ang hindi nagbabagong batas ng mga salamangkero. Noong panahong iyon, bukod sa pwesto ni Dimken, may 2 pang bakante. Gayunpaman, isa sa kanila ay nakalaan para kay Adrian, ang pinuno ng Magic Tower. Malinaw na naiintindihan ni Sylvia. Sa madaling salita, ako, ang tagapagmana ng pamilyang Iliad. At si Ephraim, ang kanyang pamilya ay aming hostage. Ay kailangang magkumpetensya para sa natitirang pwesto. Kaya nagkaroon ng sitwasyon kung saan pinalibutan ng pinuno ng pamilyang militar ang pamilyang Luna. Malalaman ko nang hindi ipinapaliwanag ng aking ama. Determinado niyang hiniling sa ama ni Ephraim na isuko ang pagpasok ng kanyang anak sa akademya. Kagan Luna. Nalulunod pa rin si Sylvia sa mga alaala ng nakaraan. Noong araw na iyon, nalaman ko ang tunay na dahilan kung bakit niyurakan ng pamilya ang pamilyang Luna. Dahil sa akin, walang malay siyang tumingin sa malayo. Iyon ay para tulungan akong maging archmage sa halip na si Ephraim. Malungkot na bumulong si Sylvia. Ang maging archmage ang aking pangarap at tadhana. Kumunat ang kanyang noo nang maalala ang tanong ni Ephraim sa kanya. Natatakot ka bang habulin? Huminga ng malalim si Sylvia. Mabilis na iwinaksi ang lahat ng alalahanin. Hindi. Malas lang ako. Maingat na pinaalalahanan ni Gian ang kanyang anak. Hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa batang iyon. Kailangan mong mag-ingat kay The Q-Line. Determinado niyang idiniin. Hindi siya simpleng tao. Maaaring nahihirapan siya ngayon. Ngunit tinawag siyang henyo noong bata pa siya. Maaaring umabot siya sa tuktok. Hindi natin alam. Pagkatapos ng interogasyon kanina, kahit papaano ay naramdaman na ni Sylvia. Alam ko, Professor The Q-Line. Nakita niya ang aking bitag. Nang sumabog ang nakakatakot na pagsabog na iyon. Malinaw na may kinalaman si Sylvia sa manipulasyon. Noong panahong iyon, malinaw na pinawala ko ang mana ni Ephraim. Nagtayo ako ng bitag para kapag nadikit ito sa mana ni Ephraim. Sisubog ito, habang mas malaki ang pagsabog. Mas malaki ang problema niya. Ang bilis ng kanyang pag-iisip ay ikinilabot ni Sylvia. Ngunit agad na nakita ni The Q-Line ang aking plano. Bagamat sinuri ko kung may anumang senyales ng observation magic sa loob ng silid. Sa pamamagitan ng matitinding argumento ni The Q-Line. Sa wakas ay sumuko na siya. Pinilit pa rin niya kaming makipagkompromiso sa halip na sabihing. Ako ang gumawa niyan. Naramdaman ni Sylvia ang hindi nakikitang panggigipit na ipinataw niya sa kanya. Alam ko ang lahat. Gawin mo ang gusto ko. Kahit na isang banta, kailangan ko pa ring tanggapin. Akala ko isa lang siyang mayabang na may talento na higit sa karaniwan. Hindi sinasadyang nang ineg ang kanyang katawan sa takot. Anong klaseng tao siya? Ilang araw pagkatapos, sa mansyon ni The Q-Line, magalang na umalingaw-ngaw ang boses ni Roy. Si Roy po ito. Sir, handa na po ba kayo? Inayos muli ang sarili. Mabilis na sumagot si The Q-Line. Lalabas na ako. Nagsimulang yumandar ang sasakyang nakaparada sa labas. Nakaupo sa sasakyan. Lihim siyang nag-isip. Tama ako sa pagsuporta kay Ephraim. Dahil doon,
Naalis ko ang isang variable na kamatayan at nakakuha ng story unit. Naalala niya noong nagtuturo siya sa klase at hindi maiwasang magulat. Hindi ko inaasahan na ang bagong salamangkero na nagtanong ay si Ephraim. Ngunit siya ang may pinakamataas na posibilidad na magalit kay The Q-Line. Ang prinsipyo pa rin ay unahin ang sarili. Determinado siyang nagkalkula. Siyempre, maaaring magalit pa rin sa akin si Sylvia anuman ang mangyari. Ngunit wala na akong ibang pagpipilian para iligtas ang sarili ko. Naiinis na tumingin si The Q-Line sa labas ng bintana. At tungkol sa social event na gusto kong iwasan. Sayang. Pero hindi ko pwedeng palampasin ang pagkakataong makakuha ng karagdagang story unit. Dahil matagal nang ibinigay sa kanya ng sistema ang bagong misyon, side quest, dumalo sa New Year's Flower Event. Story unit dagdag 0.5, sa huli. Dahil din sa story points kaya napilitang dumalo si The Q-Line. Kailangan ko ng hindi bababa sa 5 story units para ma-access ang tindahan. Kaya kailangan kong suriin kung may mga sikat na karakter sa event. Huminto ang kanyang sasakyan sa labas ng venue ng event. Pagpasok niya, may naghihintay na sa kanya. Maligayang pagdating. Professor The Q-Line. Tumingin sa paligid. Napansin niyang ang mga bisita ay lahat nakaayos. Nakasuot ng mag-agarang damit. Lihim na pinuna sila ni The Q-Line. Lahat sila mukhang mga mataas na maharlika. At nakakita ako ng maraming sikat na taong kilala ko. Tumingin sa malayo, may isang anino na medyo pamilyar sa kanya. Lalo na, mabilis na tinukoy ni The Q-Line ang target. Si Ihelm. Ang taong ako mismo ang nagdisenyo. Determinado siyang nag-conclusion. Tama ang desisyong pumunta rito. Masyadong abala sa pagtingin kay Ihelm kaya hindi niya napansin na may nakakilala na sa kanya. Tuwang-tuwa siyang nakipag-usap sa kanya. Tingnan mo kung sino ang dumating. Hindi ba't si Professor The Q-Line yan? Ang magiliw na boses niya ay talagang nakaakit ng maraming mausisang tingin. Ang anak ko ay nasa klase ninyo. Ang pangalan ninyo ay, pagkatapos, bigla siyang pinalibutan ng isang grupo ng mga maharlikang nanunuyo. Professor The Q-Line, matagal ko na kayong gustong makilala. Professor, ako. Walang magawa siyang bumantong hininga sa sarili. Binabawi ko na ang sinabi ko kanina. Naiinis na siya nang marinig niya ang isang pamilyar na pangalan. Ganesha, nabasa ko ang iyong mga nagawa sa Continental Magazine. Habang isang maharlika ang masigasig na nagyayaya sa kanya. Professor, gusto niyo po bang maghapunan ng magkasama? Ang pamilya ko po ay. Mabilis siyang sumenyas na may iba siyang gagawin. Agad na natigilan ang tao. Doon. Mabilis siyang naglakad papunta sa direksyon kung saan narinig ang pangalang iyon. Narinig ko lang ang pangalang Ganesha. Makipagkilala sa kanya. Ang taong magkakaroon ng mahalagang pagbabago sa storyline. Ito ang pinakamagandang magagawa ko ngayon. Tumingin si The Q-Line sa paligid. Naghahanap sa gitna ng maraming tao. Pero nasaan siya? Narinig ko ang pangalan niya sa paligid dito. Determinado siyang kailangang samantalahin ang pagkakataong ito para makipagkilala sa kanya. Sa ikalawang palapag, ang taong hinahanap ni The Q-Line ay tahimik siyang pinagmamasdan. Ito si Adventurer Ganesha, ang ikalimang pinakamalakas na karakter sa simula ng kwento. Tumingin si The Q-Line sa lahat ng dako. Lihim siyang nagtatanong sa sarili. Nasaan kaya si Ganesha? Nang hindi niya alam na ang taong hinahanap niya ay pinagmamasdan din ang bawat kilos niya. Labis na naiinip si The Q-Line. Dapat nandito lang siya sa malapit. Mabuti na lang at natagpuan na niya. Ayun, tiningnan ni The Q-Line si Ganesha. Lihim na sinusuri ang babaeng may pulang ponytail na nakasuot ng adventurer's outfit. Walang pakialam sa lahat. Nagmamadaling umakyat si The Q-Line sa ikalawang palapag. Kailangan kong magmadali. At biglang umalingaw-ngaw ang isang nagulat na boses. Ikaw ba yung iniisip ko? Dahan-daang lumapit si Ihelm sa kanya. Professor The Q-Line. Medyo nainis siya dahil naabala. Bakit ngayon pa? Malamig niyang tinawag ang pangalan ng kaharap. Ihelm. Ang taong iyon ay si Ihelm Violar Hyacinth. Isang archmage na kabilang sa maharlikang pamilya. Ika-4 na ranggo. Ang tono ni Ihelm ay mapanukso. Nakakamangha talaga. Naalala ko ni Head Professor The Q-Line. Isang karangalan. Matagal na tayong hindi nagkita. Kumusta na ang iyong pananaliksik? Medyo biglaan. Pero may narinig akong ilang chismis. Hindi naintindihan ni The Q-Line ang ibig niyang sabihin. Nagtanong muli, si Ihelm. Walang anumang seryosong ekspresyon.
Na parang sinasadyang mang-asar. Wala naman. Hindi lang umuunlad ang iyong pananaliksik sa loob ng 3 taon. At may mga nagdududa sa iyong kakayahan. Tiningnan ni The Q-Line si Ihelm nang may pangmamata. Nandito para mang-asar sa akin. Maigi siyang pinagmasdan. Naalala na ang taong ito ay karibal ni The Q-Line sa eskwelahan. Patuloy pa ring nagsasalita si Ihelm. Kung kailangan mo ng tulong, handa ako. Ganap siyang binaliwala ni The Q-Line. Nalulunod sa sariling pag-iisip. Dati silang napakalapit. Ngunit matapos mawala ang posisyon bilang head professor kay The Q-Line, nagsimula siyang magselos kay The Q-Line. Naiinis siyang lumingon sa ibang direksyon. Siguro, ang orihinal na The Q-Line ay maaaring naabala. Ngunit ang ganitong pang-aasar ay wala lang sa akin. Hindi naman siya nagsasabi ng mali. Totoo rin ang chismis mula kay Ihelm. Bigla siyang nagulat, tumingin sa walang laman na pasilyo. Natigilan si The Q-Line. Wala na siya. Nawala na si Ganesha. Muli siyang tumingin kay Ihelm na kanina pa walang pakialam na nagsasalita ng mag-isa. Kung magpapatuloy kang maging mayabang ng ganyan, walang magkakagusto sa iyo. Kaya ngayon, galit na galit si The Q-Line. Nawala ko siya dahil sa pakikipag-usap sa tandang ito. Bigla siyang lumapit sa kanya. Hoy, Ihelm. Hindi na napigilan ni The Q-Line. Nagngalit siya ng ngipin. Nagbabala. Tama na ang kalokohan at umalis ka na. Hayop ka. Nagulat si Ihelm sa pagkakasigaw sa kanya. Nautal siya. Ano? Hayop. Kakasabi mo lang. Mabilis siyang umalis. Ayaw nang masangkot pa sa kanya. Sa sandaling ito, ang iniisip lang niya ay si Ganesha. Kailangan ko talagang mahanap si Ganesha bago siya umalis sa party at makipagkilala sa kanya. Labis siyang nag-aalala na masisira ang lahat ng kanyang plano. Pagkaalis ni The Q-Line, nagkagulo ang mga tao sa party. Hinahanap siya kung saan-saan. Nasaan na si Professor The Q-Line? Professor The Q-Line. Nakatakas na si The Q-Line sa balkonahe. Pagod siyang bumantong hininga. Kahit na nalusutan ko si Ihelm, marami pa ring mga tanggang humaharang sa daan. Kaya ayaw ko ng mga party. Biglang may tumawag sa kanya. Professor The Q-Line. Nagulat siyang tumingin sa taong nakatayo sa harap niya. Ganesha. Nakasandal si Ganesha sa rehas. Pahiwatig na nagtatanong. Nagkataon lang ba tayong nagkita o hinahanap mo ako? Bahagyang natigilan si The Q-Line. Lihim siyang namangha sa tadhana. Hindi ko inaasahan na habang tumatakas sa mga linta, makikita ko si Ganesha. Pagkatapos ay nagtaka siya. Pero mas mahalaga, magkakilala ba sina Ganesha at The Q-Line? Kalmadong sumagot si The Q-Line. Naligaw lang ako. Tumawa si Ganesha. Direkta siyang nagsalita. Alam kong hinahanap mo ako. May gusto kang sabihin, di ba? Nakahalukip-kip si Ganesha. Medyo napipilitan. Paumanhin sa misyon noon. Pero naibalik ko na ang bayad at ang cancellation fee. Pwede mo bang palampasin na lang? Lihim na iginiit ni The Q-Line. Mukhang magkakilala sila dahil sa isang misyon. Nang makitang wala siyang reaksyon, nagpatuloy si Ganesha. Paumanhin kung hindi ko nadala ang batang may talento sa mahika tulad ng sinabi mo. Hindi ba't hindi ko sila dinala? Bahagyang lumungkot ang kanyang ekspresyon. Masyado na akong napalapit sa kanila kaya hindi ko sila maibigay sa iyo. Labis na naguluhan si The Q-Line. Hindi alam kung ano ang sinasabi niya. Ngunit mukhang maraming beses na itong ginawa ni The Q-Line. Mabilis niyang naiugnay ito sa imahe ng isang batang nakakadena. Iyon ang tunay na personalidad ni The Q-Line. Sinusubukang punan ng kanyang mga pagkukulang gamit ang mga batang may talento. Biglang nagbago ng paksa si Ganesha. Hayaan mong magtanong ako ng isang bagay. Agad siyang nagtanong pabalik. Ano? Naging madilim ang mga mata ni Ganesha. Malamig ang boses. Hanggang kailan ka mabubuhay ng ganyan? Tahimik si The Q-Line. Nagtatanong din siya sa sarili. Hanggang kailan? Pagkatapos ay naalala niya ang setting ng storyline bago siya napunta sa katawan ni The Q-Line. Nakikinig siya sa panunulsol ng mga walang kwentang tao. Sinisira ang tiwala sa paligid niya. At sinasaktan ng maraming tao para sa sariling kapakanan. Gayunpaman, sumandal siya sa rehas. Iginiit, mula ngayon, iba na ang paraan ng pamumuhay ko. Medyo nagulat si Ganesha. Sumandal siya para tingnan siya ng may pagdududa. Hindi ko inaasahan yan. Akala ko papatayin mo ako. Inamin ni Ganesha ang kanyang pagkakamali. Dahil tinutulan ko ang lihim na misyon at tumakas. Walang magawa siyang bumantong hininga. Masyado kang nag-aalala.
Sinulyapan ni The Q-Line si Ganesha. Labis na nagtataka. Seryoso ba siyang tinangkang patayin si Ganesha? Mayroon kang nangungunang kakayahan sa pakikipaglaban sa sandaling ito. Gusto niya talagang mamatay. Tiningnan niya ang babaeng kampanteng nakatayo sa harap niya. Puno ng pag-iisip ang kanyang puso. Wala akong alam tungkol sa orihinal na The Q-Line. Ngunit si Ganesha ay kayang pumatay ng kahit sino gamit lang ang isang hibla ng buhok. Bigla niyang naisip ang imahe niya sa laro. Ang kanyang mga katangian ay, walang kamatayang katawan, at, master sa martial arts. Siya ay isang mandirigma na umabot sa tuktok ng martial arts. Napakaswerte ni The Q-Line na nasa katawang ito siya. Dahil ngayon ako na siya. Hindi na kayang ipadala ni The Q-Line ang mga assassin para patayin si Ganesha. Kung ginawa niya iyon, patay na siya. Nalunod siya sa pag-iisip na iyon. Medyo iba sa inaakala ko. Ito ang nagparamdam kay Ganesha ng kakaiba. Ano kayang nakain niya ngayon? Lihim siyang natuwa, ngunit naabot ko na rin ang layunin ko sa party na ito. Koneksyon. Nang maisip iyon, gusto nang umalis ni The Q-Line. Wala nang dahilan para manatili rito. Hindi rin niya nakalimutang sabihin sa kanya. Babalik ako kaya huwag kang mag-alala ng kung ano-ano. Nagulat si Ganesha. Aalis ka na. Paulit-ulit siyang nagtanong. Okay lang ba yun? Walang assassin o pagpatay. Walang pakialam siyang lumingon para tingnan siya. Walang oras. Natigilan si Ganesha. Walang masabi. Lumakad si The Q-Line papasok sa hall. Gamit ang kapangyarihan ng Yak Line. Gaya ng sinabi ni Ganesha. Maaari kong gamitin ang Adventurers Guild para pilitin siya. Gayunpaman, kapag ginawa ko iyon, tataas ang mga variable tungkol sa aking kamatayan. Biglang lumitaw ang abiso ng sistema, tadhana ng kontrabida, na iwasan ang sanhi ng kamatayan. Shop currency dagdag 1. Natakot si The Q-Line. Ano? Naalala niya ang usapan kanina. Dati, nalampasan. Ngayon, naiwasan. Hindi ko napansin. Ngunit ang usapan kanina ay isa ring sanhi ng kamatayan. Tahimik na nakatayo si The Q-Line sa gitna ng hall. Hindi ako pwedeng maging kampante rito. Kasabay nito. Sa ibang silid, hindi masaya si Relly. Naka-cross arms. Hoy, hanggang kailan ka pa uupo riyan? Siya si Relly, kamag-anak ni Julie. Isang adventurer. 12th rank rookie. Sinulyapan siya ni Julie. Matagal ko nang ayaw pumunta rito. Walang magawa si Relly. Bamantong hininga. Hay nako, tama na. Halika na rito. Matigas pa ring ayaw ni Julie. Tahimik saglit si Relly. Bigla siyang nagtanong kay Julie. Kumusta na kayo ng taong iyon? Mababang boses na nagtanong si Julie. Ano? Mas malinaw na sinabi ni Relly. Kay Professor The Q-Line. Medyo nag-aalala ako dahil maraming chismis. Pumikit si Julie. Naaalala ang hindi magandang pagkikita nila noon. Lumamig ng kaunti ang kanyang boses. Siyempre, walang maganda. Nag-aalalang tiningnan siya ni Relly. Sakto noong pinapaalalahanan niya si Julie. Hoy! Kung magsasalita ka ng ganyan kalakas, may isang pares ng paa na dahan-daang bumababa sa hagdan. Nagulat si Julie. Lumingon. Labis na natigilan. The Q-Line. Hindi pa rin siya nagsasalita. Mabilis siyang tumalikod at umalis. Kalmado siyang dumaan sa dalawang maharlika. Hindi nila napigil ang magbulungan. Ano? Aalis na si Professor The Q-Line. Ang taong mahilig sa mga party na yun. Ngayon, aalis siya nang hindi man lang tinitingnan ang kanyang kasintahan. Walang pakialam silang nag-uusap na parang walang tao. Siguro dahil hindi niya gusto si Julie. Kung gayon, totoo pala ang chismis noon. Malinaw na narinig ni Julie. Malungkot ang kanyang mukha. Lahat ng tumitingin kay The Q-Line na papaalis ay mausisa rin dahil mas maagang umalis si The Q-Line sa party kaysa karaniwan. May chismis na dahil daw ito sa hindi pagkakasundo nila ni Julie. Malakas ang kanyang anino sa likod ng liwanag. Ngunit imposibleng malaman iyon ni Kim Woo-jin. Lumitaw din ang abiso ng sistema pagkaalis niya sa party. Side quest completed, attended the New Year's Flower Welcome Party. Shop currency dagdag 0.5, current balance, 4.5. Mabilis na lumipas ang panahon. Lihim na naalala ni The Q-Line. Isang linggo na ang lumipas simula nang dumalo ako sa New Year's Flower Opening Banquet. Sa sandaling ito, nasa bahay siya at nag-eehersisyo. Sa panahong iyon, bukod sa araw-araw na pagsasanay ng memorya at panimulang pagsasanay sa telekinesis,
Naramdaman kong kulang pa ang aking pisikal na lakas kaya sinimulan kong sanayin ang aking katawan. Ang pangunahing dahilan ay basang-basa siya ng pawis sa pagod. Natakot si The Q-Line. Muntik na akong mamatay matapos gawin ang isang kalokohan. Sa isang silid, ilang araw na ang nakalipas. Umalingaw-ngaw ang isang sigaw sa sakit. Bumagsak si The Q-Line sa sahig dahil sa reaksyon ng Mahika. Umubo siya ng dugo. Masakit niyang tinitigan ang kanyang kamay. Bumubulong. Kung isa akong ordinaryong salamangkero, namatay na sana ako. Posible kayang natiis ko ito dahil sa katangiang Iron Man. Pagkatapos makilala si Ganesha, noong nakaraang araw, naghangad siyang magkaroon ng mas malaking kapangyarihan kaya inukit niya ang Fire Control Telekinesis, bukod sa dati ng Object Manipulation Telekinesis, para palakasin ang Metal Control Technique. Ang layunin nito ay mag-upgrade sa pamamagitan ng pagtatanim ng Magic Core sa telekinesis. Ang paraang ito ay nagpapabilis ng oras na kailangan para matutunan ng Mahika. Tahimik si The Q-Line. Pinunasan ng kamay ang dugo sa gilid ng labi. Bagamat mukha siyang kalmado, hindi may tatago ang seryosong sitwasyon. Ngunit kapalit nito, napakadelikado. Pagkatapos mapagtanto ang matinding pressure na idinudulot nito sa katawan. Nag-isip siya. Nagpa siya akong sanayin ang aking katawan. Iyon ang dahilan kung bakit siya nasa training room ngayon. Ang resulta, nakabuo ako ng isang morning routine. Pagkatapos ng ilang oras ng pagsasanay, bumantong hininga si The Q-Line. Oras na para pumasok sa trabaho. Ilang sandali pagkatapos, sa opisina ni Professor The Q-Line. Kumunat ang kanyang noo sa pagkalito. Ano to? Dahan-daang iniabot ni Allen ang isang tumpok ng mga dokumento sa kanya. Isang pahayag na kada rating lang mula sa Magic Tower. Biglang naging nakakatakot ang paligid ni The Q-Line. Ang nagpadala ay ang Professor Qualification Appraisal Committee ng Magic Tower. Kumunat ang kanyang noo. Hindi masaya. Tinanggap ang mga dokumento mula kay Allen. Pagkatapos basahin ang pahayag mula sa Magic Tower, nagmamadaling umalis si The Q-Line para ihanda ang mga kinakailangang dokumento. Malugod naming ipinapalamang tungkol sa isang pagdinig na nakatakda sa loob ng 6 na buwan tungkol sa mga pag-unlad sa pananaliksik na inyong isinasagawa. Professor The Q-Line. Hanggang sa panahong iyon, mangyaring ihanda ng mabuti ang lahat ng kaugnay na dokumento. Labis na hindi komportable si The Q-Line. Kung magkakaroon ng audit hearing, ibig sabihin, matagal nang natigil ang pananaliksik ni The Q-Line bago pa man ako pumasok sa katawang ito. Ito ay isang dehadong sitwasyon para sa akin. Bigla niyang naalala ang information board ng karakter na si The Q-Line. Sa laro, si The Q-Line ay laging isang tunay na propesor na may ika-6 na antas ng talento. Bigla niyang napagtanto na marahil ang prerequisite ng misyong ito ay ang mapanatili ang titulo bilang propesor. Kaya kung mawawala ko ito, ibig sabihin, mawawala rin ang lahat ng pag-asang makabalik. Huminto si The Q-Line sa harap ng isang pinto. Nakatayo sa harap ng laboratorio. Pinaalalahanan ni The Q-Line ang sarili. Kaya kailangan kong humanap ng isang bagay. Kahit ano, sa laboratorio ni The Q-Line, maingat niyang binuksan ang pinto at pumasok sa loob. Sa sandaling ito, ang laboratorio ni The Q-Line ay napakagulo. Puno ng alikabok ang lahat ng dako. Nagkalat ang mga papel sa sahig. Pagod siyang bumantong hininga. Napakagulo. Kahit pagod, kailangan pa rin niyang pumasok sa loob. Mukhang matagal nang walang pumapasok dito. Kung talagang pumupunta rito si The Q-Line, imposibleng maging ganito kagulo ang laboratorio. Biglang may isang bagay na nakakuha ng pansin ni The Q-Line. Huminto ang kanyang tingin sa isang tumpok ng basura na mukhang napakakaiba. Lalo na ang tumpok ng basura na iyon. Mukhang napaka-abnormal. May itinatago ba ito? Kumunat ang noo ni The Q-Line. Hindi komportable. Hindi ko alam kung sino ang sisisihin. Ngunit ito marahil ang pinaka-epektibong paraan para hadlangan si The Q-Line. Tumayo siya sa malayo, gumamit ng mahika para ilipat ang kakaibang tumpok ng basura. Mabuti na lang at natutunan ko agad ang telekinesis. Agad pagkatapos, isang misteryosong aklat ang lumitaw. Mabilis siyang gumamit ng mahika para dalhin ang aklat sa kanya. Nang buksan para basahin, labis na nagulat si The Q-Line. Mukhang ni-encrypt niya ang lahat ng resulta ng pananaliksik para maiwasan ang pagnanakaw. Ngunit ngumiti si The Q-Line at bumulong. Walang silbi. Pagkatapos ay agad niyang ginamit ang skill na pag-unawa. Pagkatapos niyang gamitin ang mahika na iyon,
Isang liwanag ang sumilay na labis na ikinagulat ni The Q-Line. Malakas ang liwanag mula sa aklat. Labis na namangha si The Q-Line. Ang maningning na gintong liwanag na ito ay napakasilaw. Mukhang talagang pambihira ang kanyang pananaliksik. Dahil sa kombinasyon ng Prosperity Magnet at Sharp Vision. Nakikita ko ang karingalan na ito. Gayunpaman, mabilis na hamupa ang liwanag. Kumunat ang noo ni The Q-Line. Nag-iisip, gayunpaman, hindi pa kumpleto ang pananaliksik na ito. Punit-punit ito at marami pang blanko. Kahit ang loika sa bahaging ito ay ganap na mali. Nang baklatin ang susunod na pahina, labis na nagulat si The Q-Line. Bagamat sapat pa ring dakila ang pananaliksik na ito para mag-react ang Prosperity Magnet. Ang ikinagulat ko ay ang litratong nakasuksok dito. Ang batang ito, si Efferin Luna. Diba? Tahimik si The Q-Line. Tahimik na nakatingin. Kaya pala, mukhang noong research assistant pa siya ni The Q-Line. Desperadong sinubukan ng ama ni Efferin na itago ito. Nakaramdam ng kaunting simpatsya si The Q-Line. Ang galit na nararamdaman ng mga salamangkero ng pamilyang Luna kay The Q-Line ay malinaw na dahil kay The Q-Line kaya naranasan ni Efferin ang isang buhay na puno ng trahedya. Humigpit ang pagkakahawak ni The Q-Line sa pendant sa kanyang kamay. Lubos na kumpiyansa na iginiit. Huwag kang mag-alala. Determinado ang kanyang mukha habang tinitingnan ng aklat. Tatapusin ko ang pananaliksik na ito gamit ang pag-unawa. Kung makukumpleto ko ang thesis sa ganoong paraan, isusulat ko ang pangalan mo roon. Tumango si The Q-Line sa sariling ideya. Bilang co-author, syempre kailangan ko rin ang sarili kong mga nagawa. Kaya hindi pwedeng pangalan mo lang ang isusulat ko. Kasabay nito, sa coffee shop sa loob ng campus ng akademya, biglang umalingaw-ngaw ang isang matinis na sigaw. Naiintindihan mo ba? Tayong mga karaniwang tao ay dapat magkaisa. Tumayo si Julia. Hinampas ang mesa, at idineklara, sa klaseng ito, 30 lang ang nagmula sa karaniwang pamilya. Kung hindi tayo magtutulungan, maaga o huli, magdurusa tayo. Nang mabanggit ang pangalan ni Efferin, hindi niya alam ang gagawin. Ikaw rin ba ang iniisip? Efferin, nagulat siya sa takot, pero dati akong maharlika, ngunit tahimik lang siyang uminom ng tubig. Walang pakialam sa lahat, sige na. Huwag na nating pag-usapan ang tungkulin ng mga maharlika. Kahit bahay o lupa wala ako. Anong klaseng maharlika ako? Tuwang-tuwa si Julia. Naiintindihan mo ba, Efferin? Kailangan mong nandito ka. Ang mga tao roon ay hindi pa rin alam na siya ay isang maharlika kaya tuwang-tuwa sila. Ikaw ang kinatawan ng mga karaniwang tao. Tama, biktima ka rin ni Sylvia noon. Nang marinig iyon, walang magawa si Efferin kundi lihim na tumawa sa sarili. Iniisip pala nilang ako ang uri ng kinatawan ng mga karaniwang tao. Biglang may nagbigay ng opinyon. Sa totoo lang, pero kung gusto nating magtayo ng club, kailangan natin ng pahintulot mula sa isang supervising professor. Tama, sa tingin ko hindi magugustuhan ng mga propesor na magtipon tayo ng ganito. Tumango si Julia, napagtanto, iyon talaga ang pinakamalaking hadlang. Nagbigay pa ng ilang opinyon ang mga miyembro ng grupo. O kaya, hingin natin ang tulong ni Professor Relen. Sikat siya sa palaging panunuyo sa matabang maharlikang iyon. Nagbanggit ng ibang pangalan si Julia. Si Professor Camo. Hindi pa tapos magsalita, pinutol na siya ng isa pa. Huwag mong banggitin ang pangalang iyon. Kapag nakakita ng karaniwang tao, agad na tumatalikod ang profesor na iyon. May isang taong bamantong hininga. Puno ng pagkadismaya. At syempre, si Professor The Q-Line. Hindi na kailangang pag-usapan. Walang pakialam kung hindi alam ng lahat ang gagawin. Si Efferin naman ay matamang nakatingin sa plato ng cake. Hindi ba nila kakainin yun? Sana hindi nila kainin. Biglang tumayo si Julia. Puno ng pag-asa. Tama, Efferin. Subukan mong tanungin si Professor The Q-Line. Namutla siya sa takot sa mungkahi ni Julia. Ikaw ang magtatanong para sa amin. Di ba? May nag-alala sa mungkahi na iyon. Kung iisipin ng mabuti, medyo patas din naman siya. Minamaliit niya ang lahat, mula sa mga maharlika hanggang sa mga karaniwang tao. Lalong natuwa si Julia. Naiwasan mo ang parusa dahil sa kanya. Hindi ba't ibig sabihin noon? Napansin ka na niya. Takot na umatras si Efferin. Paulit-ulit na tumatanggi. Walang ganoon. Sa tingin mo ba ganoon siya Cab 8? Namutla siya sa takot. Bakit biglang naging kakaiba ang banwigi? Ayaw kong masangkot kay The Q-Line.
Takot na nagmamadaling tumakas si Efrain mula sa coffee shop. Total, hindi ko kaya. Mabilis siyang hinabol ni Julia. Nagmamakaawa, huwag mong sabihin yan. Pag-isipan mo pa. Nang makita iyon, lalo siyang tumakbo ng mabilis. Sinabi ko na, mali ka talaga. Kung gagawin ko, magkakaroon lang ng masamang epekto. Sa wakas, naabutan siya ni Julia at mahigpit na hinawakan ang kanyang kamay. Nang makitang hindi gumagalaw si Julia, nagulat si Efrain at sumulyap sa likuran niya. Anong nangyari, Julia? Pinagpawisan ng malamig si Efrain sa takot. Isang mababang boses ang narinig mula sa itaas ng kanyang ulo. Tumabi ka. Malamig siyang tiningnan ni The Q-Line. Si Efrain naman ay nanigas sa takot. The Q-Line. Nagulat si Efrain. Tiningnan siya. Dek, nagtago si Julia sa likod ng pinto. Pinapalakas ang loob niya. Good luck. Namula sa galit si Efrain. Lihim na sumisigaw. Julia, kailan ka pa napunta riyan? Duwag. Pagkatapos ay nag-atubili siyang tingnan siya. Kalmadong dumaan. Sa wakas, kinuha niya ang lahat ng lakas ng loob at iniabot ang application form sa harap niya. Professor The Q-Line. Yumuko ng malalim si Efrain. Taimtim ang tono. Gusto ko pong magtayo ng club at kailangan ko po ng pirma ninyo. Sa puso niya, tila sumuko na siya. Kahit ano na lang. Seryosong nagsalita ng malakas si Efrain. Ayaw ko pong abalahin kayo. Nag-aalala lang po ako dahil mukhang hindi ninyo tatanggapin ang club na may mga magsasaka. Unti-unti nang nagsimulang makipagkompromiso ang kanyang kalooban. Ayaw kong masangkot kay The Q-Line. Ngunit tama siya. Naalala niya ang usapan kanina. Totoo na hindi makikipagtulungan sa atin ang ibang propesor. Kaya sa halip na magsayang ng oras sa iba. Determinado si Efrain. Subukan mo. Kinuha ni The Q-Line ang application form. Walang pag-aatubiling pumirma. At nagdagdag pa ng isang pangungusap. Ipadala mo ang mga detalye sa opisina ko. Hindi nakasagot agad si Efrain. Ano po? Mabilis niyang ibinalik ang application form sa kanya. Kunin mo. Nagmamadaling kinuha ni Efrain. Opo. Tiningnan ang maayos na pirma. Nagulat siya. Talagang pumirma siya. Masayang tumakbo si Julia papunta sa kanya. Habang siya naman ay tulalang nakatingin sa anino ni The Q-Line. Pumayag ba siya? Si The Q-Line. Masayang niyakap ni Julia si Efrain. Pinupuri. Talagang nakuha mo ang pirma niya. Hindi ko inaasahan yun. Siya naman ay labis pa ring nagtataka. Pero bakit? Tulad noong nasa disciplinary council. Bakit napakabait niya sa akin? Dumating na naman ang klase ni The Q-Line. Direkta siyang gumuhit ng mga ilustrasyon sa pisara para mas madaling maintindihan ng mga estudyante. Ang aralin natin ngayon ay ang pag-unawa sa mga purong elemento. Tulad ng alam ninyo, ang mga elemento ang pundasyon ng lahat ng mahika. Gayunpaman, marami pa ring mga salamangkero ang hindi nakauunawa sa pagkakaiba ng classified magic at purong elemento. Pinanood ni Efrain siyang masigasig na nagtuturo. Halimbawa, nakahanap siya ng dahilan para sa sarili. Dahil ba sa kasalanan? Naisip ni Efrain. Nakakaramdam ng kabalintunaan. O simpatsya. Dinala niya ang tatay ko sa kamatayan. Kahit mabait pa siya sa akin. Peke lang ang pakiramdam. Pagkatapos, biglang hindi niya nakontrol ang kanyang emosyon. Naging madilim ang kanyang mukha. Humigpit ang kanyang mga kamao hanggang sa manginig. Kung talagang alam niyang nagkamali siya, dapat niyang ilantad ang tunay niyang pagkatao at magsisi. Sakto sa oras na iyon, umalingaw-ngaw sa kanyang tainga ang boses ni Julia. Okay ka lang ba, Efrain? Nagulat siyang nagtanong pabalik. Ano? Medyo nag-aalala si Julia. Hindi ka mukhang okay. Pagkatapos, bigla siyang nagsalita para aluin si Efrain. Huwag kang mag-alala tungkol sa mga yun. Wala silang alam gawin kundi magchismis. Medyo naguluhan si Efrain. Ano bang sinasabi niya? Pagkatapos tumingin sa paligid, sa wakas ay naintindihan niya. Ang mga babae sa klase ay masama siyang tinitingnan. Hindi masaya. Nagbubulungan. Ano bang tinitingin-tingin niya sa atin? Ano bang ginagawa niya? Isang taong nakaupo sa tapat niya. Isang pasilyo lang ang pagitan. Diretsyang ipinahayag ang kanyang saloobin. Nakakadiri. Walang magawa si Efrain. Naging kaaway ko ang mga maharlika pagkatapos ng insidenteng iyon. Kahit na maharlika rin ako. Pagkatapos ay lumingon siya para pakalmayin si Julia. Okay lang, Julia. Laging ganyan ang mga taong yun. Mag-focus na lang tayo sa aralin.
Walang kamalay-malay si The Q-Line sa maliliit na away ng mga estudyante. Kalmado siyang nagtuturo. Ang mga magic circle na ginagamit ninyo hanggang ngayon ay may kahulugan din sa bawat guhit. Biglang may isang ideya na sumagi sa isip ng isang tao sa klase. Ngunit ang ideyang iyon ay medyo espesyal. Narinig kong ibang-iba raw ang klase ni The Q-Line. At si The Q-Line naman ay personal na nagpakita ng isang maliit na mahika. Ang fire magic na ito ay maaaring magbago ng kulay sa pamamagitan ng pagdaragdag ng 2 guhit sa circle. Dahil ang 2 guhit na iyon ang nagdedetermina ng kulay ng apoy. Kumuha siya ng isang aklat. Iyon ang pag-aaralan natin ngayon. Binuksan ni The Q-Line ang aklat. Nakaharap sa klase. Seryoso ang boses. Agos ng apoy. Sakto sa oras na iyon. Lumitaw ang tagapagsalaysay at ipinaliwanag na mali ang iniisip ni Ephraim. Sa katotohanan, ang klase ni The Q-Line ay isang paraan para magyabang bilang isang propesor. Ang klase ngayon ay si Kim The Q-Line na muling nililikha ang kagandahan gamit ang mana. Idiniin ng tagapagsalaysay ang epekto sa paraan ng pagtuturo ni The Q-Line. Ipinaliwanag ito sa paraang malalim na pag-unawa. Ito ay napakagulat para sa mga bagong estudyante sa lecture hall. Biglang binanggit ng tagapagsalaysay ang isang pangalan. Ganoon din kay Sylvia. Lumabas na ang tinutukoy ng tagapagsalaysay ay isang magandang babae na may maningning na gintong buhok. Ang taong nawalan na ng interes sa pag-aaral dahil sa kanyang talento. Nagpatuloy si The Q-Line sa pagpapakita ng isa pang mahika. Tulad ng alam ninyo, ang magic circle na ito ay para magsama ng tubig. Pagkatapos, pinagsama niya ito sa fire magic kanina. Gayunpaman, kung pagsasamahin ninyo ito sa fire magic, agad na isang bagong-bagong mahika ang malilikha. Magiging ganito ito. Labis na nagulat si Sylvia. Ganoon din si Ephraim. Tinitingnan ang agos ng apoy na umiikot sa hangin. Agad na nagkagulo ang mga estudyante. Talagang naging agos. Ang apoy ay dumadaloy na parang tubig. Takot na takot si Sylvia. Imposible. Hindi siya makapaniwalang tiningnan si The Q-Line. Hindi ko inaasahan na ganito ka-theoretical ang klase niya. Agad pagkatapos, muling lumitaw ang tagapagsalaysay. Gumamit ito ng mga matingkad na imahe para detalyadong ipaliwanag sa lahat. Karamihan sa mga salamangkerong tinatawag na henyo ay gumagamit ng kanilang intuwisyon para gumamit ng mahika. Kaya ang teorya para sa kanila ay parang isang hulma. Kung uunahin ng lahat ng salamangkero ang teorya, lahat ng mahika ay magkakaroon ng iisang hulma. Nagbigay ng payo ang tagapagsalaysay. Kung masyado kang magpo-focus sa teorya, wala ka ng oras para matuto ng mahika. Ang subukang intindihin ang lahat ng mahika sa pamamagitan ng teorya ay hindi epektibo. Nagbigay pa ng mga halimbawang larawan ang tagapagsalaysay. At nahihirapan sa pagsasanay. Ito ang kabalintunaan ng mahika. Lumipat ang eksena kay The Q-Line. Para maging isang mataas na antas na salamangkero, kailangan mong magkaroon ng magandang intuwisyon. Pagkatapos ay lumipat muli ang tagapagsalaysay kay Sylvia. Ngunit ang mataas na antas ay hindi maipaliwanag ang intuwisyon. Tinitigan siya ni Sylvia, labis na naguguluhan. Para sa isang taong ang marka bilang henyo ay pinagdududahan ng lahat. Ang magturo ng isang klase na nakatuon sa teorya na tulad nito ay imposible. Isang boses na puno ng paghanga ang umalingaw-ngaw sa malawak na gusali ng akademya. Talagang iba sa mga chismis. Sa dormitoryo ng Magic Tower. Pagod na pagod si Ephraim na dala-dala ang mga aklat pabalik sa kanyang silid. Hindi pa ako nakapag-focus sa isang klase ng ganito. Bigla siyang nagdududa, huminto, tinitingnan ang pinto ng silid na puno ng mga nakasulat na mura. Nagtataka talaga siya, hanggang kailan ninyo gagawin ang kalokohang ito? Labis na walang magawa si Ephraim. Lumalala na ito simula nang mangyari iyon kay Sylvia. Bigla niyang napansin ang isang sobre na nakasuksok sa ilalim ng pinto. Maingat na tiningnan. Nagulat si Ephraim. Sertipiko ng sponsorship. Hawak ang sobre. Pilit siyang ngumiti. Muntik na akong maniwala. Imposibleng totoo ito. Sino naman ang mag-sponsor sa akin kung kinasusuklaman ako ng buong pamilya ni Iliad at ni The Q-Line? Pagkatapos ay naisip niya muli. Sa totoo lang, maganda rin ito. Pwede kong i-report ito at makakuha ng reward. Sa opisina ng Magic Administration. Tulalang lumabas si Ephraim. Hindi talaga siya makapaniwalang totoo ito. Naalala ang nangyari kanina. Nagulat siyang sumigaw. Ano? Kalmadong kinumpirma ng propesor sa opisina. Hindi ito peke.
Totoo ang selyo. Hindi pa rin naniniwala si Efrain. Nagbibiro ka ba? Ngunit ngayon, masaya siyang nakatakip ng mukha. Totoo ba? Pagkatapos, para makasiguro, kinurot pa niya ang sariling pisngi. Ito ang madyay gising sa akin. Gising. Pagkatapos gawin ang nakakahiyang bagay na iyon. Maingat na tumingin si Efrain sa paligid. Walang nakakita sa akin, di ba? Pagbalik sa silid, nag-aalala siyang inayos ang kanyang mga damit. Paano kung malaman ng lahat na mayroon akong 100.000 elms? Dapat kong ayusin ang mga gamit ko sakaling may mangyari. Habang lalong naguguluhan, lalo siyang nagsisisi sa kanyang ginawa. Hindi ako dapat pumunta sa Magic Administration. Nang maisip ang makahulugang tingin ng guro sa opisina. Naiintindihan ni Efrain ang iniisip nito. Talagang kakaibang tanong. Pagkatapos ay natakot siya. Nag-iingat. Ang empleyadong iyon ay may kakaibang tingin. Baka gusto niya ang pera ko. Sumigaw si Efrain. Dapat mas naging maingat ako. Biglang, sa kamalasan, nauntog ang kanyang ulo sa mesa. Agad na napahawak si Efrain sa ulo sa sakit. Ang sakit, biglang namuo ang luha sa kanyang mga mata. Pero hindi pa rin ako nagigising. Tumulo ang luha sa kanyang pisngi. Ngumiti siya. Pinunasan ang mga luha ng kaligayahan. May nakapansin sa talento ko. Ang mainit na sikat ng araw na tumatama sa silid ay nagpasaya rin sa kanyang puso. Mabait pa rin ang mundong ito. Magsikap tayo. Determinado si Efrain na magsikap pa. Sa mansyon ng Yapline, nagulat na nagtanong si Yeriel. Totoo po ba ang sinasabi ninyo? Dahan-daang sumagot ang Katie wala. Opo, pumunta po siya sa auction ni Senyo. Siguradong nandoon na po siya ngayon. Galit na sinabunutan ni Yeriel ang sarili. Nawalan na nga ng 10 milyong elms noong nakaraang taon. Anong kapahamakan na naman ang gagawin niya ngayong taon? Walang magawa siyang sumigaw. Kung gagawa pa siya ng gulo, hindi ko na siya patatawarin. At sa sandaling ito, sa lungsod ng Luten Sanjenge, casual na naglalakad si The Q-Line. Sa wakas, nabili ko na ang gusto ko. Naalala niya ang unang beses na ginamit niya ang telekinesis bilang pangunahing mahika. Napagtanto kong kailangan ko ng karagdagang metal para punan ang aking limitadong talento. Ang metal na tinutukoy niya ay mga kristal na parehong maganda at kumikinang. Ngayon, ang mga gamit na lagi kong dala ay gawa sa bakal na kahoy. Ngunit pansamantalang solusyon lang ito. Binuksan niya ang pinto at pumasok sa waiting room. Ang talagang kailangan ko ay makukuha sa auction ngayon. Natigilan si The Q-Line nang makita ang pamilyar na anino na nakaupo sa harap. Napansin din siya ni Julie. Lihim na napamura si The Q-Line. Anak ng Tokwa, bakit nandito to? Dahan-daang tumayo si Julie. Diretsyong lumapit sa kanya. Si The Q-Line. Tinitigan lang siya nang walang sinasabi. Unang nagsalita si Julie. Sana okay ka lang. Hindi siya sumagot. Medyo nagulat lang. Hindi ko inaasahang makikita ko si Julie rito. Nagpatuloy sa pagtatanong si Julie. Narinig kong ipinadala mo raw ang 2 batang salamangkero sa Disciplinary Council. Kalmadong nagtanong si The Q-Line. Matagal nang balita yan. May problema ba? Sisisihin mo na naman ba ako? Tahimik sandali si Julie. Pagkatapos ay seryoso siyang pinaalalahanan. Mga bago pa lang sila. Gusto mo bang sirain ang mga pangarap nila? Darating ang araw na magsisisi ka. Huwag mo nang ulitin ang mga pagkakamali mo sa nakaraan. Pagkasabi nito, yumuko siya. Si The Q-Line. Tahimik lang na nakikinig. Ang huling payo ko para sa iyo. Malinaw niyang nakita ang determinasyon sa mukha nito. Iniisip ang huling payo. Iyon ang huling salita ni Julie para sa akin. Gusto niyang putulin ang relasyon kay The Q-Line. Pareho pa rin silang nakatayo sa harap ng isa't isa. Walang nakikitang problema si The Q-Line doon. Mabuti. Ganoon din ang tingin ko. Kahit gaano pa siya kaganda, ayaw kong magpakasal. Isang bagay na hindi ko pa naranasan sa totoong buhay dahil sa isang bagay na hindi tiyak na tulad nito. Naisip din niya ang mga komplikadong relasyon sa paligid ni Julie. Bukod pa rito, napakaraming nakamamatay na variable sa paligid niya. Kasama na siya. Kung magkakamali ako, maaari akong mamatay mismo sa sarili kong kasal. Tahimik na pinanood ni The Q-Line siyang tumalikod at umalis. Medyo nagtataka siya, pero ang Julie na kilala ko ay hindi uri ng taong sasali sa auction. Bakit siya nandito? Pagkatapos ay hindi niya napigil ang tanungin siya. Pumunta ka ba sa auction para lang makipag-usap sa akin? Agad na natigilan si Julie.
Lumingon. Agad na nagpaliwanag si Julie. Masyado kang nag-iilusyon. Walang dahilan para hanapin kita. Pumunta lang ako rito dahil may kailangan ako. Sinabi ko na. Talagang pumunta ako sa auction. Ha? Nagmamadaling pinakalma ni The Q-Line ang sarili. Sige na. Kumalma ka na. Nakakatawa siyang pinaalalahanan. Isang beses mo lang sinabi. Naintindihan ko na. Nahihiya at galit na namula ang pisngi ni Julie. Nang makita iyon, hindi niya napigil ang purihin. Ang cute talaga. Ito ang unang beses na nakita ko siyang ganito. Naiinis na tumalikod si Julie. Ikaw kasi ang naunang nagkamali. Biglang may napansin siyang kakaiba. Teka, anong pakiramdam yun kanina? Kakaisip ko lang kung gaano kadelikado kapag kasama ko siya. Nag-aalalang naalala ni The Q-Line. Naapektuhan ba ako ng emosyon ni The Q-Line? Naging maingat ako para hindi magsama ang aming mga personalidad. Sakto sa oras na iyon. Umalingaw-ngaw ang isang anunsyo sa pamamagitan ng Magic Orb. Anunsyo sa lahat ng mahal na bisita ni Senyo. Magsisimula na ang auction. Hanggang sa magsimula ang auction. Nalulunod pa rin siya sa magulong pag-iisip. May mali ba? Biglang bumilis ang tibok ng puso ko nang makita ko siya. Mabilis niyang inalo ang sarili. Tama, siguro nag-iisip lang ako ng sobra. Masusing pinagmasdan ni The Q-Line ang bagay na nakatago sa likod ng tela. Nang buksan ng staff ang tela, agad na ipinakilala ng MC ang programa. Ipinapakilala ang unang item, isang oriental vase. Pagmasdan ang mga malalambot na kurba nito. Ito ay gawa ng isang oriental artisan. Isang malakas na liwanag ang nagmumula sa florera. Tuwang-tuwa si The Q-Line. Ito ang liwanag na nakita ko noong sinusuri ko ang mga papeles ni Eferin. Mayamang tycoon. Lalong lumakas ang liwanag na iyon. Kung gayon, ang presyo para makuha ang florerang ito ay mabilis na tumataas. 993.700.000, 1.038.750.000, 13.000.000. Nag-aagawan ang mga maharlika. Numero 1413 is to 1.500.000. Mabilis ding sumali si The Q-Line. Bisita 777 is to 2.500.000. Tapos na. Lihim siyang nagkalkula. Ang florerang ito ay hindi nawalan ng liwanag kahit na tumaas na ng husto ang presyo. Ibig sabihin, mas mataas pa ang presyo nito. May sapat akong pera sa aking account. Kaya hindi masamang i-invest ang natitira. Kasalukuyang balanse, 205.238.039 elms. Pagkatapos, umabot sa kasukdulan ang auction. Napakaraming mahahalagang bagay ang inilabas. Lahat ay binili niya. Ang singsing ni Rufirin ay naibenta kay bisita 777 sa halagang 3 milyon. Ang gunting ni Luo ay naibenta sa halagang 2.1 milyon kay bisita 777. Ang kwintas na may salita ay naibenta rin sa halagang 4.3 milyon kay bisita 777. Nagpatuloy sa pag-aanunsyo ang MC. Sa pagkakataong ito, muling nakuha ni bisita 777 ang item sa halagang 5.5 milyong elms. Hindi na napigilan ng mga maharlika. Nagulat na tumingin sa kanya. Numero 777, binili lahat. May nakakilala sa kanyang pagkakakilanlan. Hindi ba't si Professor The Q-Line yan? Walang magawa si Julie. Bamantong hininga. Ang kahabag-habag na taong yun. Gusto niyang kumuha ng atensyon kahit sa ganitong lugar. Hindi niya talaga maintindihan. Masyado siyang iba sa akin. Hindi makapaniwala. Paano niya nagagawang gumastos ng napakaraming pera para lang sa isang panandaliang luho? Hindi ko maintindihan kung bakit hindi niya alam ang kahulugan ng pagpapakumbaba. Pero hayaan mo na siya. Pagkatapos ay naging seryoso siya muli. Lihim na nagpa siya. Kailangan ko lang makuha ang Winter Flame. Natapos na ang auction. Masayang ipinakilala ng MC ang pinaka-espesyal na item ngayon. Ngayon na ang huling item sa auction ngayon. Maraming gustong makuha ito. Ngunit ito ay isang item na halos imposible nang mahanap. Isang uri ng bato na ginagamit para gumawa ng napakaraming magagandang